Okay, hindi po tayo magtatagal tungkol sa repeat the survey dahil marunong na tayo, gumawa na. Maganda siguro may konting review. Kayo na lang magbabasa sa page 24 hanggang sa 34. Nandyan ang kompletong instructions tungkol sa survey. Di natin ulitin ngayon, bahala kayong tumingin dyan. Tapos yung questionnaire, yung pastor's form, nandyan sa manual natin, page 233 hanggang 256. So yung questionnaire, pastor's form, nandyan na, kunin, Xerox, distribute, sagutin, sa uli, magkakaroon kayo ng resulta. Nais ko pong i-share sa mga kapatiran, ngayon pong oras na ito, ang karanasan po namin, pang-anim na cycle na kami sa aming church. At masasabi po namin na talagang napakabuti ng Panginoon. No? Sa biyaya niya, ay naipapagpatuloy namin ito. It involves discipline, no? Particularly sa senior pastor. Dahil sa malaki ang impluwensya ng pinaka-senior sa iglesia, lalo na kung ang pinapadala lang ay mga representative o yung kanyang associate pastor, minsan, yung mga napag-meetingan doon sa meeting, hindi na-i-implement, no? Dahil si pastor, meron din siyang agenda na gagawin. So, nagkakaroon minsan ng conflict doon. Kaya, nagkakaroon ng mga adjustment, no? Nagkakaroon ng konting pasensya, no? Kaya minsan yung proseso medyo tumatagal ng konti. Pero ang natutunan po namin doon ay yung maging committed ka talaga. Maging determinado ka na sa biyaya ng Panginoon, kung ito ay ginawa o inimplement natin sa loob ng iglesia, nakasalalay dito yung integridad, no, ng ating pamumuno bilang mga leaders. At kung kinalendar natin yung mga schedules natin, be sure na gagawin natin yon. Dahil sa yan ay commitment natin, hindi lang sa ating mga kasamahan, kundi sa ating Panginoon. Yun ang advantage ng network, no? At nagre-reflect din ito sa ating implementation. No, may kinalaman din 'yan eh. Dahil kung hindi sold out ang leadership, hindi rin po talaga makakakitaan ng paglago. Hindi makakakitaan ng bunga. Ang sabi sa Acts 1:8, "And you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and up to the ends of the earth." Malinaw yon, yung mandate na yon, na ang church ay victorious, na ang church ay powerful, na ang church ay lalo dapat maging maunlad, maging malago. No? At salamat sa Panginoon, may pantulong na, nandito na ang NCD. No? Nagiging magaan ang assessment natin sa church. So ito ngayon ang nakakatulong para sa mga leaders na gumawa ng gawain na umuukma doon sa pangangailangan. Ina-address niya yung need. At ang sinasabi nga sa atin ng NCD, kung ano yung pinakamahina doon sa 8 katangian, yun ang uunahin. No, yun ang priority natin sa loob ng ating iglesia. Amen po ba? Amen. Sa 2 Corinthians chapter 13, ipinapakita dito ni Apostol Pablo yung autoridad na meron ang mga Kristiyano. Ang autoridad na meron ang kanyang iglesia. Ang autoridad na meron ang mga mananampalataya. Sabi niya sa 13 verse 4, "For though he was crucified in weakness, yet he lives by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you." Ang linaw na sinasabi ng Panginoon, nasa iyo na yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, nung ikaw ay nanalig sa Kanya, meron ka ng kapangyarihan. Ang kailangan na lang, sabi niya doon, live by the power of God. At ang church ngayon, no? Ginigising ng Panginoon. At ipinapakita ng Panginoon sa atin kung ano yung dilema ng ating iglesia. Second, sabi niya rito sa verse 5, "Examine yourselves as to whether you are in the faith. Prove yourselves." 2 Corinthians 13:5. Prove
yourselves. Patunayan nyo ang sarili nyo. No? May challenge lagi doon. Yung una, makikita natin doon sa power ng Panginoon sa buhay natin, maikakabit natin yun sa passionate spirituality, sa gift-oriented ministry, inspiring worship service. Yung pangalawa, train and learn constantly from the Word of God. Saan natin makikita yon? Sa holistic small group, sa empowering leadership, sa training, sa discipleship. At dito sabi niya, prove yourselves. So, paano natin mapuprove yung sarili natin? Kailangan nating magsanay lagi. Kailangan natin basa lagi. Kailangan natin magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Kailangan nating magbasa ng iba pang mga libro para matuto tayo. Para hindi maging stagnant ang ating buhay Kristiyano. At ang ating pamumuno. Kailangan nating maging vibrant sa ating leadership bilang mga leaders. So, merong palagi ang pagsasanay. And then, pangatlong point na gusto ko i-drive. Sa verse 7, I pray to God that you do no evil, not that we should appear approved, but that you should do what is honorable, though we may seem disqualified. That you may do what is honorable. Ngayon, yung salitang honorable ay parang mumurahing salita na lang, ano? Parang 2.5 na lang na ikinakabit sa mga tao. Pero sa Kristiyano pala, ginagamit din yun. Na ikaw ay isang honorable. Ikaw ay isang taong marangal. Ikaw ay isang taong kagalang-galang. At ang buhay mo ay dapat magpakita niyan. Sapagkat nakaugnay ka kay Kristo. Loving relationship, need meeting, evangelism. Hindi tayo magiging matagumpay kapag nandoon yung tinik na yon. Kapag nandoon yung sakit na yon na hindi natin ina-address sa ating iglesia. At hindi rin tayo magiging matagumpay kung hindi tayo seryoso. Kung hindi tayo sold out sa ginagawa natin. Kaya ngayon pa lang, hinahamon ko na po kayo. Maging sa ating mga audience, no? Na nanonood ng video na ito. Kung sisimulan po natin ang NCD, gawin natin itong lifestyle ng church natin. At kung tayo man ay nagkulang at medyo nadiskaril ng konti yung ating tinatahak na direksyon, nais ko pong hamunin ng bawat isa na manalangin at humingi ng tawad sa Panginoon sapagkat tinawag niya tayo as a victorious church, as a powerful church. Hindi po ordinaryo, extraordinary. Special ka. Sabihin mo sa katabi mo, special ka. No? Ikaw ay nasa elite force ng ating Panginoon. So tayo manalangin. Yes, Lord, naniniwala kami na meron pong ongoing spiritual battle na nangyayari ngayon sa mga churches. At part ng ploy ni Satan, part ng paraan ng Diablo, ay maging katawa-tawa kami sa harapan ng mundong ito. Sapagkat hindi naman kami seryoso sa aming pong pag-aaral, sa aming pong commitment, sa aming pong pamumuhay at integridad bilang mga lingkod mo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, linisin mo kami. Patawarin niyo kami, Lord. Kung kami, Panginoon, ay nagkulang, nagkasala, sa pagiging kawalan ng katyagaan, kawalan ng buong pusong commitment o pagsasabuhay ng mga katotohanan ito na natututunan po namin sa Natural Church Development. Again, I pray, O God, extend ninyo ang blessing ninyo, ang favor ninyo sa inyong katawan, represented by
by this church or these churches, O God, na nandito ngayong hapon, ngayong oras na ito, na nanonood ng video na ito. Ikaw ang makita at ang iglesia mo ay maging maliwanag na asin at ilaw sa sanlibutan ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.